So hindi ko talaga alam bakit dinidikit nila itong Franco Mabanta na ito kay Pangulong Duterte eh. Pero sabi nila. Boss Dada, nabasa ko kasi mga comment ninyo. Sabi ko kasi kung meron kayong mga ibang analysis, lagay nyo dyan. May sinasabi sila na, Boss Dada, di ba tao ni Matibag tao ni Bongbong si Matibag dahil siya naman na nag-appoint kay Matibag. Kung si Franco ay taga Malacanang, bakit pumayag si Matibag na Bakit pumayag si Matibag na siya ang nag-operate? Kung ayun na nga, isang anggulo kasi dito, pwedeng isang anggulo dito. Syempre, congresswoman yung asawa ni Matibag. Congresswoman. Kasi kung ang away na ito ay between the Marcos and itong Romualdez, syempre si Romualdez, meron din niyang mga kumbaga politiko sa bulsa niya. Mga may utang na loob sa kanya katulad niya, nila Luistro, mga ganyan. Hindi ba? So bakit si Matibag? Si Matibag kasi ang pinaka pwede lang nating isipin na dahilan siya, asawa niya congresswoman, and di umano ito, hindi totoo ito malamang, pero parang bilyon daw ang allocation niyan ng project sa kanyang distrito sa Laguna dahil matindi ang baha diyan so pwedeng ganon. Pwedeng ganun, or pwede nga na talagang yung si Franco Mabanta liability na, hindi na asset sa kanila. Siguro sa dami ng mga issues na kinakaharap ng gobyerno ngayon, hindi na sila matulungan ni Franco Mabanta para pabanguhin yung pangalan nila. Because itong Franco Mabanta na to, kung makikita ninyo diyan sa PGMN, hindi nito tinitira si Bongbong I remember noong naglabas ng episode si Guanzon tungkol sa magpinsan na yan, gumawa siya ng anong tawag doon, yung open letter kay BBM, at parang pinipraise niya si BBM doon. Pero accordingly behind the scene, itong Franco Mabanta daw na ito, ang daming sinasabi tungkol sa administrasyon. Ang daming mga lihim ng administrasyon na alam naman natin lahat, pero nakasama siya at personal na witness niya. Pero pagka babanatan mo yung si Marcos sa kanyang online platform, siya may-ari. Yan, alam mo ito mahirap kapag ang may-ari ng isang network mayroong hindi matino. Hindi ko sinasabing hindi matino si Franco pero imaginein mo kung katulad ka ng SMNI, let's say for example si Pastor Apollo Kibuloy at saka yung mga pamunuan ng SMNI. Katulad kami kasi diyan sa SMNI, binibigyan nila kami ng laya. Kasi technically, kami ay mga anchors ng SMNI pero hindi kami empleyado ng SMNI. Ibig ko sabihin, para kami mga freelance na mga artista, wag mo artista. Pero sabihin na natin mga free agent kami. Tapos kumbaga, ang setup kasi ng show namin diyan sa SMNI is co-production. Ginagamit namin yung kanilang facilities, yung kanilang studio para sa aming show, which is yung Vox Populi, Banateros, di ba? So, hindi ibig sabihin noon na empleyado na nila kami, or we have to work there 8 hours a day, like Monday to Friday, something like that. So special yung aming employment sa kanila. At parang ang maganda sa SMNI is binibigyan nila kami ng laya na magsalita kung ano man ang political leanings na amin, kung sino man ang mga gusto naming batikusin, kung sino yung gusto naming interviewin, binibigyan nila kami ng laya. Hindi nila kami parang nire-release na ito lang, itong posisyon natin. Walang ganun. Kaya kung mapapansin ninyo, nag-iimbita kami hindi lang mga Duterte supporter, pati yung mga non-Duterte na mga personalities, kasi ganyan ang isang istasyon, dapat walang bias talaga. Alam naman natin na may political bias ang SMNI, considering na talagang Duterte yan. Pero ang maganda sa SMNI is hindi nila kailangang siraan ang kung sino man, basta kung ano lang yung totoong balita, yun lang yung inilalabas nila. Pag meron silang balita tungkol dito sa nangyari sa isang sitwasyon na ito, talaga nila yan. Yun mismo yung binabalita nila. Hindi nila yan kinakargahan para pasamain ang pamahalaan. Bagamat nakikita naman natin ang panggigipit ng pamahalaan sa kanila, hindi nila hinahayaan na yung kanilang istasyon magamit sa paninira ng pamahalaan ng isang tao. Walang ganun sa SMNI. Ito problema sa ABS-CBN, sa TV5, katulad yan sa Peanut Gallery. Kapag corrupt ang iyong pinuno, apektado pati yung content ninyo. Yung content ninyo, makikita mo, talagang may iniiwasan, mayroong political leaning. So, yun ang problema. And yun ang kagandahan ng SMNI. Kumukuha sila ng mga magiging kasama nila sa pagbabalita,
na hindi nila inuutusan kung ano man yung mga dapat na sabihin, gawin, ganyan. Galing. So napaka-importante na itong si Franco Mabanta, talagang ma-unmask natin kung ano ba talaga siya, sino ba talaga siya. Siya ay isang media operator, social media operator pa yan even before. And never ito kung sino yung nasa power, yan yung yan yung didikitan yan kasi importante sa kanya yan kita yan pero mga bossing, noong panahon ni Pangulong Duterte hindi yan nakapasok sa sa grupo or sa mga yung mga legitimate na mga DDS katulad niya sila Attorney Trixie, sila Moca, sila Banat Bay, naging part sila talaga ng government under ng Presidential Communications Office PCO. Ang naging amo nila noon si Martin Andanar. Itong si Franco nagtatry ito na makapasok pero never itong nakapasok sa mga yung sa mga yung ahensya ng gobyerno ganyan. Hindi siya naging empleyado ng gobyerno, hindi siya nabayaran ng gobyerno, hindi siya nabayaran ng mga Duterte ng sweldo. Hindi katulad kay Bongbong na 2016 pa lang, social media manager na siya ni Bongbong hanggang sa nung 2022, si Bongbong talaga yung sinuportahan niya. But during PR this time, dahil nga na ang napakalakas ng clamor kay PRD, pinipilit niyang dumikit. Halimbawa, may mga party, pupunta yan, o may mga may mga gathering, pupunta yan. Pero never na nakapasok ito sa loob ng Kaya makikita mo yung mga pictures niya. Kung compare mo yung pictures niya kay Bongbong versus yung mga pictures niya kay Pangulong Duterte, and there's this one interview pa sila pa nila Falsis, talagang sinabi niya na si Bongbong Marcos is less violent than Duterte. Tapos tinanong siya doon ni Baklang Falsis, sabi, so are you saying that violent si Pangulong Duterte? Sabi niya, yes, definitely. Di ba? Meron ba DDS na ganyan? So pag tiningnan mo yung mga pictures na ipinipresenta ni Auntie Claire, kung hindi mo sa kampanya, sa isang gathering, Christmas party, mga ganon. Hindi katulad kay Bongbong. Kay Bongbong kasi ang dami mismo galing pa sa social media accounts mismo ni Franco na talagang super close sila. Hindi lang super close, hindi sa sobrang close nga nila, pati yung aso kilala na siya. Nandoon talaga siya sa sa grupo ng mga Marcos. So ngayon, yun nga yung tanong ninyo kay Matibag, pwedeng talagang inilaglag na siya ng administrasyon tapos sinunog pa siya ni Martin Romualdez siguro dahil alam mo na para meron silang kasi ngayon sinasabi nila na ayan dahil dito sa nangyari na ito pupulisin na natin ng social media. So hindi sila man nagde-declare ng martial law pero gumagawa sila ng mga bagay para maghigpit sila magkaroon sila ng reason para maghigpit at i-curtail ang ating freedom of expression. Mamaya maririnig niyo yan. Pero sige, simulan na natin yung balita. Ano na bang update sa sa balita na ito? Sabi nga nila, sino ba kasi yan? Ito, yun natin para makilala ninyo at malaman ninyo kasi bakit importante itong issue na ito. Dinidikit kasi nila sa mga Duterte Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang issue dito? Ang issue dito is itong Franco nanghihingi ng pera kay Romualdez or else ilalabas ko yung video ng corruption mo corruption ni Romualdez. So whether totoo na nag-extort etong si Franco Mabanta or not, at the fact na nakipag-deal si Romualdez dito kay Franco Mabanta, ibig sabihin meron talagang corruption na naganap. Either way, pag lumabas itong video na ito, makikita natin kung ano ba yung mga ebidensya ng corruption ni Romualdez. Ngayon, ang tanong, anong connect ng mga Duterte dito sa corruption na ginawa ni Romualdez or ni Bongbong Marcos? So hindi ko talaga magets kung ano yung gusto nilang sabihin na idinidikit nila si Franco kay Pangulong Duterte. Ano ang magiging benepisyo ng mga Duterte kung totoo na si Franco ay inutusan nila? Para sirain si Martin, ganun? So sirain mo si Martin, inuutusan kita na gumawa ka ng investigative report patungkol dito sa mga flood control. Anong benepisyo nila Pangulong Duterte at ng mga Duterte family? Even without tapping anyone, nakikita naman ng taong bayan kung gaano ka magnanakaw itong dalawang magpinsan na ito So it doesn't really make sense why si Claire Castro dinidikit ito. And grabe to talagang pati yung mga vloggers ni Bongbong talagang dinidikit ito kay Duterte. Pati yung si Mike Tae dinidikit ito kay Duterte. So alam mo na coordinated talaga yung istorya nila na ididikit ito sa mga Duterte. Ang tanong, hindi nila ma-justify bakit kailangan idikit ito sa mga Duterte. Hindi nila ma-justify in a sense na ano ang magiging benepisyo ng mga Duterte dito kung sakali na totoo nga na close sa kanila ito si Franco
Franco Mabanta na nanghihingi si Franco ng ng pera tapos maghahati-hati sila, yung ba yung gusto nilang sabihin? Wala talagang sense na maidikit ito. Pero mas may sense na maidikit ito kay Bongbong kasi nga operator ni Bongbong ito tapos ino-operate nitong operator ni Bongbong si Martin Romualdez. So ibig sabihin, etong dalawa, si Bongbong at saka si Martin, talagang naggagapangan na sila. Ngayon, dito naman sa kay Matibag, si Matibag naman kasi ang gusto lang talaga niya, umepal. Ang gusto lang naman talaga kasi ni Matibag, magpakita ng kapangyarihan. Kasi mga ganito, matatakaw to sa posisyon sa pamahalaan. Matatakaw ito sa kapangyarihan, mga ganitong bully ng mga tao. Ganyan si si Boying Rimulya. Ganyan si John Vic Rimulya. Ganyan si Abalos. Ganyan sila, ang hilig-hilig nila magpa-interview, hindi naman nila trabaho yung magpa-interview. Pero kita nyo, pa-interview, bigyan ng statement. Tapos, yun pa ang pinakamasaklap. Ginagamit nila yung ahensya para gipitin yung, buti sana kung may nakikita naman tayo sa NBI na tinatrabaho nila yung mga ibang nagfi-fake news, di ba? Katulad ng mga lumalabas na fake news ngayon kay Inday Sara, na nambato daw siya ng laptop, nagpupunta daw siya sa Hague para magpalaglag. Putang ina naman yan. Ang bobo nyo talaga. Alam mo, ganyan nakapeti, ganyan ka-imburnal yung mga content ng mga vloggers na aligned sa gobyerno. Wala silang makita mali sa mga Duterte, kaya gagawa nilang nila ng istorya. Ano yun? Buwan-buwan nandiyan si Inday Sara, buwan-buwan siya nabubuntis. Tsaka bakit dyan pa siya magpapalaglag sa Europe? Ang dami namang punta ka lang ng Quiapo, ang dami nagtitinda ng Cytotec dyan Dami nagtitinda ng mga pamparegla dyan Pag bumili ka, putsang mura-mura. Ba't ka pa pupunta dyan sa Ba't ka pa pupunta sa Dahig para gagastos ka pa ng halos 1 milyon para sa pamasahe at hotel para lang magpalaglag? Bobo din Pupunta si Inday dyan para magpalaglag. Makikita nyo araw-araw ini-interview siya ni Alvin and Tourism. Ano yun? Pagkatapos ng interview niya, didiretso siya sa clinic, iinom siya ng Cytotec, ganun. Tangan ng bobobo. Tapos ang matindi, tinatangkilik ng mga bobo din. Ito yung sinasabi ko na hindi fair Kasi kapag ang binabanatan mo, si Bongbong, katulad yan, si Bongbong, may cancer daw, hindi ba? Nung sinabi natin na ganun, o sinabi nila, Jason sa na ganun, na parang may cancer, hindi naman naglalabas kasi ng medical bulletin, nakademanda sila, hindi ba? Samantalang itong sinasabi nila kay VP Sara, ano yung mga chismis nila kay VP Sara? May shota daw siya basketball player. Ito, nagpapalaglag. Alam mo, bakit hindi iniimbestigahan ng ng NBI? Bakit ang iniimbestigahan ng NBI yung may mga sinasabi lang tungkol sa gobyerno? Unang-una sa lahat, ang NBI, kayo yung gobyerno Dapat ang pinoproteksyon na ng NBI yung mga ordinaryong Pilipino. And also, Inday Sara is part of the government. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi politika yung galaw ng NBI. Hindi mo sasabing hindi politika kasi wala silang tinrabaho na Wala silang tinrabaho na kakampi nila Boss Dada, sino ba si Franco? Di ba sabi mo kakampi nila? So, paano mo sasabihin na hindi pero ayun na nga ang masaklap noon. Kakampi na nga nila yung kinuha nila, yung hinuli nila, putya, dinidikit naman nila sa mga Duterte. Tapos may sinabi pa daw, may nakikita pa akong mga Facebook post na si Boying Rimulya kakalkalin daw yung relasyon nitong Franco sa mga Duterte. Diyos ko po, ikulong nyo na si Franco kung may ebidensya kayo. Tapos ang usapan, bakit nyo pa hanapin yung kung ano-ano? Diyos ko po, pakinggan natin itong balitang ito, mga bossing. Person of interest na rin ang turing ng NBI sa isang anchor ng Peanut Gallery Media Network. Yan. Si CJ Hero. Napansin niyo si CJ Hero kung sino yung kaboses niya, kung sino yung katapang niya, napansin niyo? Kasi nung una ko nakita to si CJ Hero, ang first impression ko, parang si Mocha. Parang si Mocha, yung tapang, yung angas. Halos pati yung itsura, halos parang parehas, morena din. Sabi ko, naalala ko kasi noon tinatry ni Franco na kunin ito si Mocha sa kanyang kampo, pero wala hindi niya nakuha si Mocha. Kaya gumawa siya ng sarili niyang Mocha at ito to si CJ Hero ang nakuha. Magaling man tong batang ito. Magaling man to si CJ Hero, matalino, articulate, magaling din mag-English, magaling gumawa ng kanyang mga content diyan sa PGMN, pero ngayon damay na siya. Yun lang. Kaugnay ng manoy pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Please po, pwedeng tayo muna kayo. Matapos arestuin Martes ng gabi ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na kasamahan dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi nila kasi sabi nila peke daw yung pera, hindi daw yung ganun, pinaprint lang daw yan sa Ganoon naman talaga. Kaya lang yung proseso ng pagpiprint or yung paggawa ng marked money kasi 'di ba, ang gagawin dapat diyan ipipicturean yung pera, no? Ito yung gagamitin natin. Tapos ito yung pera, ito yung maleta, tapos pupulbusan 'yan.
pupulbusan yan. Kasi kailangan talagang mahawakan yung pera na yan para yung pulbos mapunta sa kamay. Pag napunta sa kamay yung pulbos, wala nang ano yun, wala nang paligoy-ligoy. Ibig sabihin, talagang tumanggap ng pera itong mga ito. Kasi wala tayong makita dito sa kanilang raid na pumasok, tapos binuksan yung maleta, tapos hinawakan yung pera. Kasi pagkatok nila, pagpasok nila, raid na kagad eh. So dito, medyo talagang may isip mo na baka sinet up talaga ito. O kaya lang kasi yun nga yung issue dito. Dapat pipicturean mo yun, dadalhin mo sa sa crime lab, tapos pipicturean mo, i-document mo yung mga serial numbers ng mga pera na yon, kung alin man doon ang totoo, i-record mo, tapos pupulbosan mo yun, na pagkatiningnan sa blue light, lalabas yun sa kamay mo. And then nyo na, yung marked money, idadalhin nyo na doon sa tao. Pag once na hinawakan yun ng tao, yung pera na yun, wala na siyang lusot kasi yung pulbos nasa kamay niya. Tapos yung pera na hawak, yung mga serial number nun, naka-record sa PNP or sa NBI or anything. Hindi kasi nila ginawa, kaya doon ka magtataka eh. Pero kasi ito kasi ang problema. Meron ng video, bakit hindi pa nilabas? Kung meron kang video na ganun kahaba, 90 minutes, parang Harry Potter eh. May ganun kang video na ganun kahaba, dapat, at ganun kaganda, bakit hindi ka excited na ilabas? Bakit kinikip mo pa for weeks? So pwede rin talaga na talagang itong mamang ito, binabargain niya talaga. O meron ako dito, bibigyan kitang teaser. Tapos magaling pa yung ginamit ko dito. Kilala niyo si CJ Hero. Naku, magaling yun. Siya ang ginamit ko dito sa report na ito. Siya yung pinag-report ko. Tapos, bibigyan kita ng teaser. Andiyan ka sa, for 90 minutes na video yan. Kompletos, lahat ng mga projects, lahat ng mga ginawa niyong kabalbalan, nandiyan. Magkano? Di ba? So, 350 million, bumaba daw doon yun ng 300 million. So, yung possibility dahil dun sa timeline, itong Franco Mabanta plus yung kanyang sketchy na na personality, tapos involved pa siya sa pinakamagnanakaw na pamilya sa Pilipinas, magdududa ka talaga sa karakter niya. Malas nito ni CJ Hero. I'm not saying CJ Hero is part of this extortion, but CJ Hero is part of the production, yung report na ginawa, yung investigation report na ginawa nila, siya yung ginamit na mukha nung report na yon. Pero hindi ko pwedeng sabihin na involved na siya dito sa extortion na ito kung meron man. Oo, kasi empleyado man siya ng Peanut Gallery. I'm pretty sure swelduhan niya ng Peanut Gallery. Parang, halimbawa, yung TV5, yung kanilang news head. Yung kanilang news head na involved sa extortion. Dahil sa isang report ni Karen Davila, halimbawa. Ikukulong niyo rin ba si Karen Davila? Si Karen Davila, empleyado. Kung ano yung iutos sa kanya, gagawin lang man niya. Kasi nga, empleyado siya. So, hindi ko talaga magets bakit kasama si CJ Hero dito sa extortion na ito, hindi naman siya executive. Anchor man lang siya ng PGMN. Diretso. So, we waited for the traction to be completed. Okay? May iba pang personalidad mula sa Peanut Gallery Media Network o PGMN ang tinitingnan ng NBI. Isa na dito ang PGMN anchor na si CJ Hero. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hero sa inireklamo, kaya itinuturo siya ngayong person of interest. Sinabi niyang bilang bahagi daw ng pangingikil, may ipinadalang video clip si Mabanta kay Romualdez na makakasira daw sa kongresista. At Besides, CJ Hero is not here. Kung involved siya dyan sa dapat nandiyan siya. Pero wala siya dyan eh. So, hindi ko talaga magets. Maaring, kasi hindi naman natin sinasabi na yung video na yun is peki eh. Kaya kailangan nga ilabas na yung video na yan. Putang ina kasi, simula nung tong na ito, administrasyon na to, puro video eh. Meron daw sex video, dinitira sa puwet. May sex video daw, sumisinghot ng pulburon. May video ng ganito, ng ganyan. Video ng ganito, anak ng tinapay. Ito, video na naman. Puro video kayo ng video, mga hayop kayo. Ilabas nyo na kasi yung PGMN. Now is the time. Ilabas nyo na yung video na yan para malaman natin ano ba talaga laman yan. O baka naman yung video na yan, peke-peke na naman yan. naroon sa video clip si Hero. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag na. Ano masama doon kung nandoon siya sa video clip? O kasi kung halimbawa ipapatawag niyo siya, anong sasabihin niya? Kasama ka ba? Kasabot ka ba sa extortion? Sabi, hindi, empleyado ko niyan. Yung trabaho ko, gumawa ng report eh. O may production team kami, cameraman. Dapat pati yung cameraman, isama nyo na. Pati may hawak ng mic. Pati yung naglilinis ng kwarto, isama nyo na. Kasi isang kumpanya yan eh. So bakit nyo ipapatawag yung tao na unang-una sa lahat hindi naman involved? Halimbawa, Matibag, yung ginawang report ni CJ Hero na siya yung nag-deliver, peke. Katarantaduhan, kabalbalan at paninira lang. Yun, pwede mo na siyang paimbitahan. Para matanong mo siya, saan ba galing itong sino ba nag-utos sa inyo? Sino ba nagpondo nito? Saan galing yung mga nakuha yung information na yan? Saka nyo siya imbestigahan. Pero kung anchor lang siya, empleyado lang siya nung isang tao na kurakot,
Hindi naman pwedeng lahat sila damay. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung katulad ni Bongbong Marcos, yung tatay niya magnanakaw, yung nanay niya magnanakaw, hulihin na rin natin si Bongbong kung gano'n ang gusto niyo mangyari. Anak yan eh. Diba? Yun lang yung nakikita natin dito. Mali nga, again, this is my opinion na I may be wrong, pero mali yung ginagawa ninyo. Siguro, ang pinakamaganda, sabihan nyo na sila, ilabas nyo yung video, and then i-analyze nyo yung video, may katotohanan ba yung video or wala, o hocus-pocus ito, then saka kayo mag-conduct ng investigation. Siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya. Siya mapapasama, siya lang yung nasa video. Ginamit lang yung video niya para i-extort etong tao. So anong kasalanan niya? Empleyado siya eh. Kung halimbawa ikaw, sir, ikaw yung kriminal, halimbawa, tapos yung kasama mo na wala namang kaalam-alam, nagbitbit lang ng bag mo, pwede na ba ikulong yun kagad? Ikaw naman yung kriminal? Hindi naman, di ba? But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Naka-deactivate na rin ang kanyang mga social media account. Yun lang, bakit ka nag-deactivate ng mga social media accounts? Oy, nako, sabi ko nga sa inyo, ito, nung nakaraan, may kaaway ito na pilay na vlogger eh. Ay, pilay, hindi Pinay. Pilay na vlogger, Diyos ko po, sigurado tuwan-tuwa ay nagbubunyi yun. Nako po. Una nang itinanggi ni Franco Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't expect Speaker Romualdez. Pero nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakipagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin, sandalin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Napakatanga lang ni Franco Franco, tanga mo. Matalino ka sa sa mga social media pero ang tanga mo mang extort. Usually kasi gagamit yan ng ibang tao. Pero ikaw mismo yung nandiyan, katanga mo. Katulad si Saldico, di ba? Katulad si Martin, si Bongbong. Sinong ginagamit nila si Saldico? Para wala silang direktang kinalaman. Para pwede nilang i-deny anytime na hindi ko yan. Hindi ko kilala yan. Ginawa niya yan mag-isa. Hindi ba? Yung ba tawag niya? Plausible deniability ba yung tawag niya? Yung i-distansya mo yung sarili mo doon sa katarantaduhang gagawa. Halimbawa, may gusto kang ipapatay. Hindi ikaw mismo yung papatay. Kasi kung ikaw yung papatay, makikita sa CCTV, yari ka. Hindi ka rin ikaw yung ko-contact doon sa papatay. Hahanap ka ng 3 tao na magpapasa-pasa ng impormasyon para maibigay doon sa hitman at mapatay yung gusto mong ipapatay. Ngayon, pag inimbestigahan yon, malayo bago makarating sa'yo na pwede mong i-deny. Katulad si Bantag, hindi ba? Yung kaso ni Bantag, parang ang nangyari, yung si Percy Lapid daw pinatay, tapos yung pumatay, kinontak daw ng taga-kulungan, tapos yung taga-kulungan, kinontak yung isa pang taga-kulungan, tapos yung isa pang taga-kulungan, kinontak yung parang tao ni Bantag, kasama niya dun sa bilibid. Tapos isinisisi kay Bantag. Alam mo yun, na si Bantag pwede niya sabihin na hindi ko pinatay yun, kung paano ko papatayin yan, hindi naman sinasabi nung mga yung umamin na sila yung kumuha ng hitman, hindi naman nila sinabi na ako yung kausap nila. Yung kausap nila, yung taga BJMP din na tao ko man lang yun, direct reporting sa akin yun, pero sinasabi nila na siya ang kumuha, wala naman silang patunay na ako nag-utos dun sa tao na magpakuha ng hitman, di anong kasalanan ko doon? Dapat ganun pagka-kriminal ka. Hindi ko sinasabing kriminal si Bantag pero example lang yun. Si Franco, dapat marami ka naman pera. Dapat ang ginagawa mo, meron kang ilang tao na gagawa nito para sa iyo. Ayaw mo, siguro kuripot ka. Gusto mo yung pera, ikaw lang ang kung makukuha mo to, ikaw lang ang ikaw lang ang makikinabang. Ayaw mo nang hatiin sa maraming tao. Again, if this is true. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, a lot of vloggers are actually defending ito si Franco. I'm not defending Franco. Why? Hindi ko man kaano-ano yan. I'm not defending Franco kasi hindi naman yan Duterte aligned. Marcos man yan. Tapos ginagamit nila ngayon si Franco para idikit na naman sa mga Duterte. Ito, ba't ko ipagtatanggol yan? Iginawa niya yan. Nahuli siya sa akto. Ang lang dito, ang reservations ko lang dito, itong NBI ang nagtrabaho sa kanya. Hindi police. Alam naman natin yung NBI sa ngayon, ang reputasyon ng NBI bagsak talaga. So hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo dahil pare-parehas mga sinungaling yan. Once ikaw ay aligned sa mga Marcos, sinungaling ka, Timano. Once ikaw ay aligned kay Romualdez, sinungaling ka. And ngayon, once na yung report ng NBI, ikaw ay tinarabaho ng NBI, ibig sabihin, ang ending niyan sa mga Duterte na naman. So di ko talaga pagtatanggol pare-parehas yan.
Giit ng abogado ni Mabanta sa inquest ng mga suspect, We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. sagot naman ng NBI sa aligasyong set up ang nangyaring pag-aresto. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinet up daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman na tayo nasasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag di Matibag, may iba pang Tatrabaho ng maayos. Puro kalaban ng gobyerno yung mga inaatake. Jason sa Eric Celis, Jacargot. Puros nagsasalita against sa corruption sa gobyerno, tapos yun ang gustong ikulong. Samantalang yung mga magnanakaw ng flood control money, hindi nyo dinatrabaho. mga government official ang nagparamdam sa NBI. Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hindi pwede, lumapit. Ito naman si Matibag, hindi ko alam sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman pinagtatanggol tong Franco na ito. Pero ang sinasabi ni Matibag, marami na daw lumapit sa kanya, mga personalities, mga politiko, tungkol dito. Tapos hindi niya masabi kung na-blackmail sila. Ano yun? Tumawag lang sila sa'yo, tapos wala lang, nagkwentuhan kayo, tapos dinikit mo na dito kay Franco. Na isa sa mga inano niya, in-scam niya, or isa sa mga tinrabaho niya, binlackmail niya. Sabihin mo na kagad, may mga lumapit sa akin, tumawag, tapos talagang sinasabi na binlackmail sila nito. So isa yan sa mga natin, iimbestigahan natin, isa yan sa mga pag-aaralan natin kung gaano na ba katagal yan, may pruweba ba sila, kasi kung may pruweba sila, idadagdag natin dito sa kaso nito. Hindi ba? Pero ang sinabi niya is, marami na nagparamdam. Ano yung multo? Ano yung masamang espiritu? Nagparamdam? Nagparamdam na nung nahuli niyo si Franco, biglang may tumawag sa'yo. Oy, nahuli niyo si Franco? Oo. Bakit? Ba't natanong mo sa akin? Wala lang. Tanong ko lang. Ano ba yun? Di ba? Hindi niya masagot Tinanong siya So, yung bang mga tumawag sa'yo, yung mga nagparamdam sa'yo, ano ba yan? Masamang espiritu ba yan? O may amats ka lang, gano'n, lasing ka, ano yan, yung tumawag sa akin, sinasabi nila na itong Franco daw na ito ay nabiktima rin sila at isa yan sa mga imbestigan. Buti kung gano'n. Kung naman to si Matibag, hindi ko alam kung gumagawa na naman ng story. Okay na yung ginawa nyo rito entrapment pero yung dadagdagan nyo na naman. Yan ang mahirap dyan Hihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta. Ngayong hapon, dinala na sina Mabanta at iba pang mga suspect sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.